Narito ang talaan ng mga pangyayari noong Rebolusyong Pilipino, ang kilusang propaganda, ang katipunan, at ang konstitusyon ng biyak na bato. Ang kilusang propaganda ay isang kilusan na sinimulan pagkatapos ng paggarote sa tatlong pari. Ito ay isang samahan ng mga Pilipino na nagsulong ng mga pagbabago o reforma sa pamamagitan ng pagsulat sa pahayagan, mga aklat at nobela at pagtatalumpati. Ang layunin ng kilusang propaganda ay magkaroon ng pagkakapantay-pantay na turing sa mga Pilipino at pagkakaroon ng kalayaan at pamamahayag. Hindi pinagbigyan ang paghingi ng reforma o pagbabago ang kilusang propaganda, bagamat hindi nagtagumpay ang kilusang propaganda sa pag-abot ng kanilang layunin, nagkaroon pa rin ito ng impluwensya sa pagbuo ng nasyonalismong Pilipino. Isa rito ang lihim na samahan, ang Katipunan. Itinatag ni Andres Bonifacio ang Katipunan. Wikang Tagalog ang ginamit ni Bonifacio sa kanilang mga kautusan dahil ito raw ang hakbang tungo sa pagtataguyod ng wikang Tagalog. Si Andres Bonifacio ang ama ng Katipunan na ang layunin ay makamit ang kalayaan ng mga Pilipino sa kamay ng mga mapang-abusong Kastila at ang pagkakasarinlan ng bansa. Ang kanilang pagpunit ng sedula ay sumasagisag sa pagpapalaya ng mga Pilipino sa kapangyarihan ng Espanya. Ipinapakita dito ng mga Pilipino na handa silang magbuwis ng buhay para sa kapayapaan at kalayaan ng Pilipinas. Ang pagpunit na ito ay nakilala sa kasaysayan sa tawag na Sigaw sa Pugad Lawit. Ito ang pagsisimula ng himagsikan ng Pilipinas laban sa mga Espanyol. Ang Konstitusyon ng Biyak na Bato. Ito ay pinangunahan ni Emilio Aguinaldo at mga revolusyonaryong Pilipino at itinanghal ang Tagalog bilang opisyal na wika, ngunit walang isinasaad na ito ang magiging wikang pambansa ng Republika. Kahit na walang isinaad na Tagalog ang magiging wikang pambansa sa Konstitusyon ng Biyak na Bato, nagkaroon pa rin ito ng ambag sa pakikipagkapit-bisig ng Pilipino sa pagtanggap ng Tagalog bilang opisyal na wika. Si Rizal ay isa sa mga pinakakilalang propagandista sa revolusyon. Naniwala na ang wika ay malaking bagay upang mapagbuklod ang kanyang bayan. Si Aguinaldo ay isa sa mga pinuno ng revolusyon at nagsaad ng paggamit ng wikang Tagalog ay opsyonal lamang. Si Bonifacio ay isa sa mga tagapagtatag ng Katipunan, ang samahan na nag-udyok sa revolusyon. Ang kanyang mga akda at mga talumpati ay nagbigay ng inspirasyon sa mga revolusyonaryo. Imagine, mamumuhay ka sa isang mundo kung saan wala kang kontrol sa sarili mong buhay, na kung saan ikaw ay napipilitan lamang magtrabaho sa mga lupang hindi mo pag-aari, magbabayad ng sobrang buwis at magdudusa sa malulupit na pagtrato. Ito ang mga nangyari sa maraming Pilipino noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Pinilit ng mga Kastila ang ating mga tao na magtrabaho sa mga lupang pag-aari nila. Hiningi ang kanilang paggawa ng walang bayad. Ito ay isang sistema ng pagsasamantala kung saan ang ating mga ninuno ay itinuring na parang mga kagabitan lamang upang pagyamanin ng mga Kastilang kolonyal. At upang dagdagan pa ang pang-aabuso, sila ay pinatawan ng mabigat na buwis na nagpaubos sa kanilang pinaghirapang pera. Ito ay isang sistema na nagkulong sa ating mga tao sa kahirapan. Mga kondisyon na nagtulak ng revolusyon. Una ay ang sapilitang pagtrabaho. Tinatawag ito na sistema ng pulo or polo system. Ito ay isang sapilitang paggawa kung saan ang mga Pilipino ay nagtatrabaho ng walang bayad. Ito ang sistema na nag-alis sa mga Pilipino ng kanilang oras, lakas at kalayaan. Pangalawa ay ang mataas na buwis. Bukod sa polo system, ang mga Pilipino ay naharap din sa mabibigat na buwis na ipinataw ng pamahalang Kastila. Ang mga buwis na ito ay kadalasang hindi patas na ipinataw sa mga mahihirap na nagdulot ng mas malaking hirap at paghihirap. Ang mga Pilipino ay kailangang magbayad ng mataas na buwis sa lupa, produkto at iba pang mga bagay na nag-ubos sa kanilang mga pinansyal. Ang pangatlo ay ang diskriminasyon, na kung saan ang mga Pilipino ay itinuring na pangalawang klaseng mamamayan or second class citizens na tinanggalan ng mga pagkakataon or opportunities
at mga pangunahing karapatan na tinatamasa ng mga kolonyal na Kastila. Ang diskriminasyong pagtrato na ito ay nagdulot ng isang pakiramdam ng kawalan ng katarungan at hindi pagkakapantay-pantay na nag-ambag sa lumalaking pagkagalit laban sa pananakop ng mga Kastila. Ang mga mapilit na kalagayan na ginaharap ng mga Pilipino sa ilalim ng pananakop ng mga Kastila noon ay naging mahalagang papel sa pag-udyok sa Rebolusyong Pilipino. Ang sapilitang paggawa, mabibigat na buwis at diskriminasyon na naranasan ng mga Pilipino ay lumikha ng kawalan ng katarungan at hindi pagkakapantay-pantay na sa huli ay humantong sa paghihimagsik. Papel ng Tagalog bilang pangkalahatang wika sa Rebolusyon. Naging napakahalaga rin ng wikang Tagalog noong panahon ng Rebolusyon. Ginamit ito ng ating mga bayani at rebolusyonaryo upang makipag-ugnayan at magkaisa laban sa mga mananakop. Ang mga pahayag, dokumento at liham na naglalaman ng mga panawagan para sa kalayaan ay isinulat sa Tagalog upang mas madaling maunawaan ng mas maraming Pilipino. Dahil dito, maraming mamamayan ang napukaw ang damdamin at nahikayat na lumaban para sa kasarinlan ng bansa. Ang wikang Tagalog ay nagsisilbing instrumento para pag-ibayuhin ang ating pag-ibig sa bayan at upang ipaglaban ang ating mga karapatan at kalayaan. Pag-ibig sa tinubuang lupa. Sa talatang isinulat ni Andres Bonifacio, ipinakita niya kung gaano kadakila ang pag-ibig sa bayan. Ayon sa kanya, walang mas talisay o mas dakilang pag-ibig kaysa sa pagmamahal sa sariling bayan. Sa paggamit ng wikang Tagalog, mas naipahayag niya ang kanyang damdamin at layunin na magising ang mga Pilipino upang ipaglaban ang kanilang tinubuang lupa. Ang pag-ibig sa bayan ay hindi lamang damdamin. Ito ay sakripisyo, paglaban at pag-aalay ng sarili para sa kalayaan at kasarinlan ng ating bansa. Kahalagahan ng isang pangkalahatang wika. Sa ating bansa, ang pagkakaroon ng pangkalahatang wika ay may napakalaking papel. Ang wikang Tagalog bilang pangunahing wika ay nagsisilbing tulay para mapag-isa ang mga Pilipino. Sa paggamit ng iisang wika, mas nagiging madali para sa atin ang makipag-usap at magkaintindihan. Sa bawat salita na ating binibigkas sa Tagalog, nagiging mas malapit tayo sa isa't isa, anuman ang ating pinanggalingan. Ang iisang wika ay nagiging batayan ng pagkakaisa at ito rin ang nagiging pundasyon ng ating pagkamakabayan. Ang wikang Tagalog ang nag-uugnay sa ating lahat at tumutulong upang mapatatag ang diwan ng ating pagiging isang bansa. Sentro ng kalakalan. Ang Maynila ay sentro ng kalakalan kung saan ginagamit ng Tagalog sa mga transaksyon. Sa tulong nito, mas nagiging maayos ang komunikasyon sa pagitan ng mga Pilipino at dayuhan. Dahil sa patuloy na paggamit ng Tagalog sa lungsod, lumaganap ito sa ibang rehiyon, na nagpapalakas sa pagkakaisa at mas madaling pakikipag-ugnayan. Sentro ng edukasyon. Bilang sentro ng edukasyon, ginagamit ang Tagalog sa mga paaralan sa Maynila, na nagpapabuti ng komunikasyon sa pagitan ng guro at estudyante. Natututo ang mga mag-aaral ng kanilang sariling wika na nagbibigay sa kanila ng mas malalim na pag-unawa sa kultura at kasaysayan ng bansa. Migrasyon mula sa probinsya. Sa dami ng oportunidad sa Maynila, maraming Pilipino mula sa probinsya ang lumilipat dito. Natututo silang magsalita ng Tagalog na nagiging wika ng kanilang pakikipag-ugnayan at nagpapalalim ng ugnayan ng pamilya at komunidad. Ang migrasyon ay nakatulong sa pagpalaganap ng Tagalog at sa pagbuo ng mas malaking komunidad.
Maraming salamat din po sa pag-imbita sa akin. Napakagandang pagkakataon po ito upang maibahagi ang mga natutunan ko sa mga kabataan. Simula pa lamang ako ay interesado na sa mga kwento ng ating mga ninuno. Ang bawat artifact, bawat dokumento ay parang isang piraso ng puzzle na nagbubuo ng ating kasaysayan. Ang pag-aaral ng kasaysayan ay hindi lamang pag-aaral ng nakaraan, kundi pag-unawa na rin sa ating kasalukuyan at paghahanda para sa ating kinabukasan. Dr. Samolde, paano ho nagibabaw ang wikang Tagalog sa panahon ng Rebolusyong Pilipino? Ang wikang Tagalog ay nangingibabaw sa panahon ng Rebolusyong Pilipino. Dahil ito ang wika ng katipunan, ang pangunahing samahan ng revolusyon. Maraming mahalagang dokumento tulad ng kartilya ng katipunan at ginamit ito bilang wika ng komunikasyon at propaganda. Bilang simbolo ng nasyonalismo, naging mahalaga ang Tagalog sa pag-uugnayan ng mga Pilipino sa paglaban para sa kalayaan. Ang mga revolusyonaryo ay hinarap ang mga hamon sa paggamit ng Tagalog dahil sa pagkakaiba-iba ng wika sa bansa. Limitadong saklaw ng Tagalog, pagputol mula sa ibang rehiyon, kakulayan sa formal na edukasyon, at patuloy na impluwensya ng wikang Kastila. Ang mga ito ay nagdulot ng hirap sa pagpapalaganap ng mensahe at pagkakaisa sa buong Pilipinas. Paano nakatulong ang paggamit ng Tagalog sa tagumpay o pagkabigo ng revolusyon? Ang paggamit ng Tagalog ay nakatulong sa pagpapalaganap ng revolusyonaryong ideya sa mga Tagalog na rehiyon. Nagpapalakas ng pagkakaisa sa Luzon, ngunit naging balakid ito sa pambansang pagkakaisa, lalo na sa mga rehiyong hindi Tagalog ang wika. Kaya't naging hamon ang pagkuha ng buong suporta ng bansa para sa revolusyon. Ang pamana ng Tagalog at ng Rebolusyong Pilipino ay makikita sa pagkakaroon ng Pilipino bilang pambansang wika. Ang pag-usbong ng diwa ay nasyonalismo. Mga makabayang sulatin tulad ng kartilya ng katipunan at ang pagkilala sa mga bayani tulad ni Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo. Ang mga ito ay nag-iwan ng tatak sa pambansang pagkakakilanlan ng Pilipinas. Ang mga akda ni Rizal, Jacinto at lalo na ang mga tula ni Bonifacio ay tumulong sa pagpapalaganap ng Tagalog bilang wika ng pagkakaisa sa revolusyon. Ang mga sulatin ni Jacinto tulad ng Kastilya ng Katipunan at ang mga tula ni Bonifacio tulad ng Pag-ibig sa Tinubuang Lupa ay ginamit ang Tagalog upang pukawin ang damdaming kabayan. Kaya naging mabisang kasangkapan ang wika sa pagkakaisa ng mga Pilipino laban ang mga kolonyalista.